a ballot that was rejected. First, Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot sa pagtanggap ng kickback ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, Congressman Zaldico at tatlong iba pa. Kabilang din sina Estrada, Villanueva at Co. sa 6 na inirekomenda ng NBI na makasuhan at na-freeze na ang bank account ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Kabilang sa revelasyon ngayon sa Senado ang pagde-deliver umano ng 20 maleta kay Ko na may tigli 50 milyong piso bawat isa. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil Vicky, kumanta na nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ito yung opisyal na nakikipag-usap mismo dun sa mga politiko raw na tumatanggap ng kickback dito sa flood control projects. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects ng mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, nakinabang naman umano sa pondo noong 2024, ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss,
Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon, wala raw siyang kinalaman dito. 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dati na rin itinanggi ni Estrada ang alegasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito kung saan makikita rin si Alcantara para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At Diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. kinarga po ninyo sa penthouse. Doon sa Kaninong- pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung... Penthouse. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Third Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Vicky, sa Huwebes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, mga 1 o 2 hearing na lang daw ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.
Pinasinungalingan ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang pagdawit sa kanila ni dating District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Sa sesyon ng Senado kaninang hapon, sumagot ang dalawang mambabatas. Ang detalye niyan, abangan po maya-maya lamang. Samantala, tinawag na di makatotohanan at walang basehan ni Congressman Zaldico ang mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang mga aligasyong ito sa tamang pamamaraan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Kaugnay naman kay dating Senador Bong Revilla na itinanggi na rin ang paratang, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, sinisilipan nila ang kanyang papel kaya hindi pa siya kasama sa inirekomendang kasuhan sa ngayon. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Senadora Grace Poe. Kabilang sa gustong maunawaan ng komisyon ay kung paanong nakakapagsingit ng budget para sa mga project na sinasabing ugat umano ng anomalya sa mga flood control project. Yan ang tinutukan live ni Joseph Morong. Joseph? Mel, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with me. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senador Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Kapag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. Hanggang kay Pong Saldico. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon,
na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to o sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Mel, pumirma rin ang ICI ng kasunduang makipagtulungan sa PNP, Mayors for Good Governance at organisasyon ng mga civil engineers sa Pilipinas. Ang PNP ay tutulong sa investigasyon at inspeksyon ng mga maanumalyang flood control projects. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Mono. Nagkainitan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Kinukustyon kasi ni Marcoleta kung bakit mas kinukonsidera ni Lacson na gawing state witness si Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang Diskaya. Nakasagutan din ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Remulla nang igit ng senador na hindi kailangang isauli ang nakaw na pera o ari-arian para mag-apply sa Witness Protection Program. Nakatutok si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa kontratistang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong nagkainitan ang dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. That's No, my ang opinion. importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig, pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Uminit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitusyon o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Are you amending the provision of No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But It that is is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. Restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Risa Ontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa Witness Protection Program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. In applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, 3 ang patay sa pagtaob ng isang bangka sa kagsagsagan ng super bagyong Nando sa Cagayan. Nag-iwan din ng matinding pinsala ang hangin at ulang dala ng bagyo sa ilang bahay at pananim. Nakatutok si Nico Wahe. Tumambad ang maraming wasak na kabahayan sa Kalayan, Cagayan ngayong araw. Nabuwal naman sa lakas ng hangin ng ilang punong kahoy. Dahilan para di madaanan ng ilang kalsada. Ang mga pananim, maging mga bangkang pangisda, walang takas sa hagupit ng bagyo. Sa Santa Ana, Cagayan, marami sa mga residente ang nagsimula na maglinis ng mga iniwan ng bagyo. May mga nagkumpunin na rin ang kanilang mga nasirang bahay. Si Aling Leilani, hindi raw malilimutan ang naranasan sa bagyong Nando. Grabe po nanginginig po ako. Yung hangin po parang gusto niyang aunin yung bahay ko po. Ang lakas nga. Natatakot pa kaming lumabas. Nasira ang kanyang bahay kahit pa itinali na niya ng lubid ang kanyang bubong. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangkan ko po. Panggastos ko yung bahay ko po. Sa kasagsagan naman ng hagupit ng super bagyong Nando kahapon, isang fishing vessel ang tumaob. Sakay nito ang 13 crew na pumailalim sa bangka. 3 ang kumpirmadong patay ayon sa Philippine Coast Guard. 6 ang nakaligtas habang 4 pang pinaghahanap. Ayon sa PCG, nakadaong ang fishing vessel sa Santa Ana bago ang bagyo. Natamaan po sila ng malakas na hangin. Yun po yung rason bakit po sila tumaob. Nakatali naman daw ang fishing vessel pero sobrang lakas ng alon at hangin. Hindi raw talaga iniiwan ng mga crew ang kanilang mga fishing vessel para mabantayan tuwing may bagyo. Yung pong una pong lakas, ay kami po ay nasa loob po. Pagka po ako pagka limas ko po galing ilalim, bigla nang tumagilid kasi utay. Pagkatagilid yun, dumaritso na yung pagka siya. Ay kami hiwalay-walay na. Ayon kay Eric, 3 oras daw silang nasa ilalim ng tumaob nilang bangka. Ay meron po ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Paulpot ko yung aking dalawang kasama, nakahawak na rin doon sa palangoy. Ay kami na doon, ipon-ipon na po kami doon. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag tayo iwanan. Tayong 3. At dahil ay tayo na lang ang mga kuwan dito, liligtasin na lang natin sarili natin. Pagkataob ng fishing vessel, marami sa mga crew ang pumunta sa engine room ng bangka para doon subukan makaligtas. Ilan nga sa mga namatay ay doon natagpuan. Ang mga nakaligtas doon din pumunta at nang magkaroon ng tsansa, sumampa sa bangkang ito na kanilang katabi noong kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Isa si Mang Ronaldo sa natagpuan sa engine room at doon na natili hanggang ma-rescue. Doon kami nahigop kami ng tubig papunta ron sa makina. Tapos paano kayo nakalabas, sir? May ilaw, yung flashlight. Na tanging ilaw namin na pinangahawakan ba na doon kami maasa na mabubuhay kami. Si Mang Romel ang may-ari ng bangka pero hindi raw siya kasama noong bumagyo. Umaasa siyang mahanap na ang mga kasama. Di bali sana sir yung bangka. Okay lang sa akin kung maglaang yung tao. Sa tayo magagawa, nandyan na. Kalikasan. Sa search and rescue operations kanina, pasado 1:30 ng tanghali nang makita ang isa sa mga nawawala. Wala na itong buhay. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operations para mahanap ang mga natitirang crew. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Winasak na mga alon ng bahagi ng isang beach resort at ilang kubo sa Zambales sa kasagsagan ng super bagyong Nando. Binahari ng mga palayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ganito kalakas ang ulan at hangin na naranasan dito sa Iba, Zambales alas 3 sa madaling araw kanina. Halos ganito rin ang lakas ng buhos bandang alas 6:30 ng umaga. Nag-zero visibility naman sa bahaging ito ng Olongapo-Bugalyo Road sa lakas ng ulan. Inulan din sa bayan ng Santa Cruz. Kaya ang ilang palayan sa Barangay Bulawon na lubog sa baha na nakatakda ng pamanding anihin ang mga palay. Umapaw pa nga ang tubig. Sa Barangay Bolitok naman, mahigit 100 pamilya ang iniligas. Sa bayan naman ng San Felipe, bakas ang hagupit ng bagyo.
nasira ang ilang istruktura ng ilang resort dito. Alas 11 ng gabi, malakas ang alon dito. Mas malakas pa kaysa ngayon? Oh, mas malakas pa Tapos kagabi. may kasamang ulan yun? Wala po, ambon-ambon lang po. Mas ambon ang malakas. So yun ang nakasira dyan. Opo. Ang kubo namang ito, tuluyan na raw giniba ng bagyong Nando. Ngayon na lang po bumigay. Mas grabe ngayon kasi super typhoon na siya, ma'am. Nung mga nakaraang bagyo, hindi po umaabot dito yung tubig, tsaka umaabot na po hanggang doon yung ng tubig. Natenga ng araw ng ilang araw, hindi naman daw sila agad makakapagbukas ng negosyo dahil maraming kailangang ayusin. Maswerte namang nakatayo pa rin ang bahay ni Rodel na nasa tabing dagat. Minsan na raw kasi itong nasira noong mga nakaraang bagyo. Ang kanyang naging diskarte, Inagyan ko po ng madam, 2x3 sa taas para hindi po itangay ng hangin yung tulda. maghapon namang naging maulan sa buong probinsya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.